salubungin siya ng may galak. O sana manunubos, salamat sa Diyos na buhay. O sana ang aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat, pagtubos sa amin. Kabataan ng Jerusalem, masayang nag-awitan. O sana manunubos, salamat sa Diyos na buhay. O sana ang aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat, pagtubos sa amin. Magsitayo po ang lahat. Sabi mo, kanta pa. Sabi mo, kanta pa, kanta pa. Di pa. Kanta pa. Sabi mo, kanta pa. O sana ang aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat, pagtubos sa amin. Magdala ng mga palaspas, salubungin siya ng may galak. O sana manunubos, salamat sa Diyos na buhay. O sana ang aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat, pagtubos sa amin. Kabataan ng Jerusalem, masayang nag-awitan. O sana manunubos, salamat sa Diyos na buhay. O sana ang aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat, pagtubos sa amin. Ang mga anghel sa langit, nang nag-awitan. To sa daigdig kami nakianib sa kanilang pag-awit. O sana ang aming awit sa anak ni David, sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat, pagtubos sa amin. Pasok na lahat ng tao. Pasok na ba?
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan, ang tagapagligtas naming naging hindi iba sa amin, para ang krus namin ay akuin. Pagindapating mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin, ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato. Pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa akin pumaligid, para kung nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan, ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman
naman ako iyong pinabayaan. Ang lahat ng ginawa mo'y iyahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakilan ng Diyos. Binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinukot. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoon sa Kristo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan si Jesus. Ang taong ito'y nahuli naming nanunulisol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niyang ang mga tao na siya'y si Kristo, isang hari. Tinanong ni Pilato si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tumugon si Jesus. Kayo na
ang nagsasabi. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. ngunit mapilit sila at nagwika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyukan niyang maghimaksik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya't tinanong niya ng tinanong si Jesus. Ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, Isinakdal niyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, siniyasat ko siya sa harapan niyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang niyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya si Jesus ay ipinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat tatulan ng kamatayan, wala siyang kasalanan. Kaya't ipapahagupit ko lamang siya sa kapapalalayain. tuwing Pasko, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong iyan, palayain si Barabas. Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao. Ipako sa krus! Ipako sa krus! Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. datapwat, lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas, ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ng kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, ayon sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kagbabaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso.
Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nilibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. naroon ding nakasulat sa ulunan ni Jesus sa wikang Griego, Latin at Hebreo. Ito ang hari ng mga Hudyo. Tiniya siya ng isa sa mga salaring nakabitin na nagwika, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. subalit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. nang mag-iika-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw, at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, nagpuri siya sa Diyos at sinabing, Tunay ngang matuwid ang taong ito. ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid, at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka Pinupuri ka namin, namin, Panginoong Panginoong Hesukristo. Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat.
O kabanal-banalang puso, binuksan mo ang paraiso. Ngayong Domingo de Ramos, Linggo ng Palaspas, simula ng Semana Santa, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakalob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa tabi niya ang salarin, nagtestigong inosente. Si Jesus mapagpatawad. Si Dimas lang ang nagtanggol, siya'y nag-iisang matapang. Tayo'y may salaw, siya'y wala. Jesus, alalahanin mo ako sa paghahari mo. Sinasabi ko ngayon di, sama ka sa paraiso. Ito po ang buod ng ating pasyon, sa tono ng pasyon, sa tono ng pabasa. Maraming pong mga mayayamang kaugalian po tayo sa Semana Santa. Hindi lamang ito mga simbolo. Ipaliwanag natin ang malalim na kahulugan. Mga kapatid, mga kapwa deboto, napakalaking sakripisyo ang Diyos ang nag-alay ng buhay. Tayong dapat mamatay. Tayo ang dapat parusahan. Ang pwesto natin, ang lugar natin ay kinuha niya. At tayo pa ang napalaya. Tayo pa ang nagligtas. Sa madalit sabi, matanto natin ang kahalagahang ito. Magbibigay po ako ng buod ang ating mga pagbasa. Propeta Isaias. Kanina po yung ebanghelyo natin sa pagpasok, sa pagwiwisik, pagbabasbas ng mga palaspas. Nando na yung mga masasamang tao, mga Pariseo. Oh, tigilan mo! Patahimikin mo mga alagad mo. Ang sabi ni Jesus sa kanila, patitigilin ko, mismo mga bato ang aawit ng hosana para sa Panginoon. Nakalatag na, nahati na ang mga panig, yung mga masasama. Unang pagbasa propeta Isaias, ang pangkat ng mga masasama. Ano ginawa po sa Panginoon? Pagbubugbog, pagkukutya, paghahatak ng balbas, pagdudura, paglalait, pagmumura. Sana po, huwag nating gawin yan sa taong inosente. Sana po, kung may mga sitwasyon ng walang katarungan, tayo po'y lumaban at huwag nating ipahintulot gawin ito sa mga walang boses, mga mahihina sa lipunan. Patuloy po tayo mahalaga ang salmo natin. Salmo 22. Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? At sinabi sa salmo, binilang nila ang aking mga buto.
ang mga kamay at paako'y pawang binutasan. Pagnilayan natin ang kasamaang ginawa kay Jesus at tayo po'y manangis kasama ang mahal na Birheng Maria. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, si Jesus, ang poong Senyor, ay Diyos. Kapantay niya ang Diyos. Anyo niya ay Diyos. Ngunit hinubad niya ito. Naging tao katulad natin maliban sa kasalanan. Naging alipin, nagpakababa. At ang pinaka mababang kalagayan ay ang kamatayan sa krus. Ito po ang bunga ng kasamaan. Itakwil na po natin. Magbagong buhay na tayo. Sa ating ebanghelyo, sinabi dito sa dulo, ay, pagbasa po natin ito ng narasyon, ng salaysay, ng naratibo, ng kwento, ng istorya, ng pagpapakasakit at kamatayan ni Jesus. Sinabi dito sa dulo, yung mga taong sumunod sa Kanya, mga tapat sa Kanya, pati ang mga kababaihang nagmula pa sa Galilea, sinamahan si Jesus hanggang dulo, hanggang krus, hanggang libingan. Ituring po natin ang ating mga sarili. Sinabi dito si Simon na taga Sirene, tinulungang buhatin ang krus, at ang mga kababaihan na nandoon tapat sa gilid, sa daanan patungong Kalbaryo, nananaghoy, tumatangis, lumuhuluha sila. Ang bibigyan ko pong diin, itong mabait, hindi naman talaga siyang mabait. Katulad natin, siya'y pinarusahan din ang mabuting magnanakaw o yung mabuting maghihimagsik. Ang sa tradisyon si Dimas, siya lamang ang nangahas. Karamihan natakot kasi ang lakas ng puwersa ng masama. Ipako sa krus, palayain si Barabas. Yung masamang desidido na malakas, mananahimik ka na lang. Isa lamang ang nagtangkang sabihin na inosente si Jesus, si Dimas. Itong taong ito, wala naman siyang ginawa eh. Wala siyang masamang ginawa. At kauna-unahang beses na makausap niya si Jesus, nawa ito rin ang dasal natin sa huli. Tayo mga makasalanan, Panginoon, alalahanin mo ako kapag papasok ka na sa iyong kaharian. Dasal natin mula sa sarili natin. At ang dasal nito, kalakip din ng ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya. Gayon din ang ating komunidad. At nawa marinig natin sa pait ng buhay, sa alat ng buhay, sa asim ng buhay, sa kapaklaan ng buhay, sa katabangan ng buhay. Marinig natin ang katamis-tamisang, parang pulok-pukyutang nanggagaling sa labi ng Panginoong Jesus Nazareno. Sinasabi ko sa iyo, sinasabi ko sa inyo, ngayong araw na ito, isasama kita, isasama ko kayo sa paraiso. Pagkatapos na isang buhay ng debosyon at pagiging tapat sa Kanya, tayo po'y yayayain niya sa Kanyang kaharian. Pag nilayan po natin ito po, ako po'y tutulak. Paraiso.
Pariseyo'y tuso, gumawa ng kaso, sila'y nag-abuso, maling asikaso, baluktot ang kurso, daan di diretso, nahulog sa tukso, sa loob ay nitso. Sagrado niyang puso, siyang tamang abiso, hindi nerbiyoso, siyang reliyoso, tumindi ang pulso, sinaktan ang braso, damit pinaraso, bukas paraiso. Paraiso, espelege natin, P-A-R-A-I-S-O, P. Pinatawad si Dimas sa krus, pakiulit. A, alalahanin mo ako, Panginoon. R, resulta ay binuksan ng kaharian. A, awa para sa salarin. I, inosente, walang sala si Jesus. S, sama ka sa langit. At huling letra po, O, oras ng kahabagan. Sa tulong ni Maria, Mater Dolorosa at San Jose, na may dalamhati din, may mga hapis din, pahalagahan natin ang Semana Santa. Naway tayong lahat, katulad ni Dimas, makasama, mapapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan, sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesu Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inibig, nanalo sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay naman muli, umakyat sa langit, naluluglong sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto, ang tutusan ng mabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan, Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
Ama, naririto kami sa harap mo upang makibahagi sa mahal na pagpapakasakit ni Kristo. Umaasang matatamo rin ang grasya ng kanyang kaluwalhatian. Tugon po natin. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Dinggin mo kami. Maging buhay na saksi nawa ang simbahan ni Kristong nakapako sa krus sa gitna ng kahirapan, sakit, pagdurusa't pagkamuhi, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga nais maging pinuno ng bayan, si Kristong dumating upang maglingkod at hindi paglingkuran, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Matupad nawa ng programang Alay Kapwa ang kanilang mga nais na tulungan ang nangangailangan, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Aliwin mo sa iyong presensya, O Diyos, ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Lumago nawa kami sa pag-ibig upang ganap naming makamta ng galak na dulot ng pagkabuhay ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkan aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasabot, humihingi ng patawad mo. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayan, sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog
ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kung hindi ang paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinapakinabangan namin at tinatanggap. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayan, kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo.
Gayun din naman mga tapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na si Donnie Salvador. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Mater Dolorosa, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mabanal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa, maranang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami yung pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami makarating sa iyong paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Amang mapagpatawad ay nagbigay ng halimbawa ng pag-ibig na hindi makasarili sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng kanyang anak. Sa inyong paglilingkod sa Diyos at kapwa, naway matanggap ninyo ang kanyang biyaya. Amen. Naniniwala kayo na sa pamamagitan ng krus, nagapi ni Kristo ang kamatayan, bigyan nawa kayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Nagpakababa siya para sa atin, naway sundan ninyo ang halimbawa niya at makibahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Iniintulog ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng